200 taon na ang lumipas mula nang mamatay si Ripley sa pakikipaglaban sa mga alien, at ngayon ang mga siyentipiko sa USM Auriga ay nagtatrabaho sa pag-clone sa kanya bilang lihim na proyekto para sa militar. Nakakolekta sila ng ilang dugo mula sa lugar kung saan siya namatay at tumagal sila ng 8 pagsubok upang tuluyang lumaki ang katawan ng hindi namamatay sa proseso. Nang handa na siya, inoperahan nila siya sa kanyang sinapupunan dahil nabuntis siya ng alien bago siya namatay. Sina Dr. Ren at Dr. Gediman ay natuwa nang matuklasan na ang baby alien ay naklone din at dinala ito sa isang capsule para sa karagdagang pag-aaral. Sa sandaling iyon ay nagising si Ripley at hinawakan ang kamay ng isang doktor upang basagin ang kanyang mukha sa salamin, ngunit agad siyang pinakalma ng iba. Pagkaraan ng 3 araw, muling nagising si Ripley sa loob ng parang kakon na tela at nakitang may tato na numero 8 sa kanyang braso. Ang mga doktor ay gumagawa ng regular na pagsusuri at nagulat sa kanyang perpektong kalusugan. Ang peklat mula sa operasyon ay naghihilom na at naging napakaliit na. Nang masyadong lumapit si Ren upang tuyain siya, hinawakan siya ni Ripley gamit ang kanyang mga paa, na nagpapatunay na mayroon na siyang mahusay na lakas. Pagkatapos ay sinubukan niyang sakalin siya, ngunit mabilis na pumasok ang isang gwardya at muling siyang pinakalma. Pagkatapos, dumaan si Ripley sa iba't ibang pagsusulit na may kaugnayan sa wika at pag-aaral, na nagpapakita ng napakabilis na pag-unlad at pinahanga ang mga doktor. Napagpasyahan nila na ang kanyang mahusay na katawan ay resulta ng paghahalo ng kanyang DNA sa alien. Nang ipakita nila sa kanya ang larawan ng isang bata, umiyak si Ripley dahil naalala niya ang kanyang namatay na anak na babae at ang batang namatay sa kanyang misyon. Ikinagalit ito ni General Perez dahil gusto ng hukbo ng mga manhid na clone na hindi nag-iisip ngunit tila may mga alaala pa rin si Ripley. Nakipagtalo si Perez sa mga doktor, sinabing hindi siya magdadalawang isip na patayin si Ripley kapag nagtangka siyang gumawa ng masama. Pagkatapos ay tiningnan niya ang isa pa nilang eksperimento, ang alien na kinuha nila kay Ripley ay lumitaw na isa palang reyna, na mabilis ding lumalaki at malapit ng mangitlog. Sa panahon ng tanghalian, ipinaliwanag ni Gediman at Ren kay Ripley kung paano nila nakuha ang kanyang dugo para maklon siya at kinumpirmang nakakuha sila ng isang alien. Nahulaan niya na mayroon silang reyna at binalaan sila na ang lahat ay mamamatay, ngunit hindi nila siya sineryoso at ininsulto pa siya ni Ren. Makalipas ang ilang sandali, ang sasakyang pangkalawakan na kilala bilang Betty ay dumating sa istasyon ng militar. Ang mga tripulante ay binubuo ng mga mersenaryo, at si Johnner ay mahilig maglaro ng mga kutsilyo. Ibinato niya ang isa sa binti ni Engineer Breeze dahil paralisado siya mula sa baywang pababa, ngunit hindi gusto ni Cole ang ganitong uri ng biro. Sinuri ng mga bantay ng istasyon kung may armas ang mga tripulante at inihayag ng mersenaryong pinuno na si Elgin na dinala niya ang kargamento. Lumalabas na sila ay inupahan ni Perez para dukutin ang isang grupo ng mga sibilyan na magagamit nila para sa kanilang mga alien experiment. Pagkatapos mabayaran, humiling si Elgin ng silid upang makapagpahinga ang kanyang mga tauhan sa loob ng ilang araw. Pumayag si Perez basta lumayo ang mga mersenaryo sa lab. Ang mga natutulog na biktima ay dinala sa lab at naglagay ang mga doktor ng isang grupo ng mga itlog ng alien sa harap nila upang mabuntis sila. Samantala si Ripley ay naglalaro ng basketball ng mag-isa upang subukan ang kanyang mga bagong kakayahan, na nagpapatunay na ang kanyang lakas ay may kasamang mahusay na bilis at mabilis na reflexes. Nakita siya ng mga mersenaryo at sinubukan ni Johnner na makipaglaro sa kanya, ngunit mabilis na kumilos si Ripley at hindi man lang siya hinayaang hawakan ng bola. Nang masyadong lumapit si Johnner at sinubukang makipag-flirt sa kanya, agad siyang pinabagsak ni Ripley sa 2 galaw lamang. Ibinato ng isa pang mersenaryong ang bola pabalik sa kanya at nang tumalikod si Ripley para saluhin ito, hinampas siya ni Christie ng barbell. Dumugo ang ilong ni Ripley ngunit hindi siya masyadong nabahala, kaya mabilis din niyang pinatumba si Christie. Sa sandaling iyon ay dumating ang mga doktor upang kunin siya, kaya perpektong inihagis ni Ripley ang bola at pinunasan ng kanyang ilong bago umalis. Ang dugo ay bumagsak sa sahig at natunaw ang metal, na nagpapakita na ang dugo ni Ripley ay isa na ngayong acid tulad ng sa alien. Maya-maya, sinuri ni Gediman ang pinag-e-eksperimentuhan na alien, at ang isa sa mga ito ay umungol sa kanya sa salamin. Humarap dito si Gediman at hinalikan ang bintana, ngunit nang umungol ang alien, naglabas siya ng nagyayelong gas para pakalmahin ito. Ngayon ay umaatras ang alien sa tuwing nagbabanta siya na pipindutin ang pindutan. Samantala, si Cole ay nagkunwaring lasing kaya pinalayas siya ng mga kasama sa kwarto. Pumuslit siya sa paligid at gumamit ng espesyal na spray sa lock para marating ang containment unit ni Ripley, kung saan tiningnan niya ito ng mas malapitan. Nang makita ang peklat, napagtanto niyang naalis na ang alien. Nang magising si Ripley, nag-alok si Cole na patayin siya, ngunit hindi natakot si Ripley at gumawa ng isang matapang na hakbang. Pinanood ni Cole kung paano dumaan ang kanyang patalim sa kamay ni Ripley, sinira ng dugo ang patalim, at nang mabawi niya ang kutsilyo ay mabilis na nagsara ang sugat. Pagkatapos ay pinahawak ni Ripley si Cole sa kanyang mukha, na sinasabing nararamdaman niya ang mga alien.
Gusto ni Cole na tulungan siya ni Ripley na patayin ng mga alien, gayunpaman, sinabi ni Ripley na huli na. Sa kanyang paglabas, si Cole ay hinarang ng mga gwardya at ni Ren. Pagkatapos, ang mga mersenaryo ay sinigawan ni Ren, na itinuro na nilabag nila ang tanging panuntunan at nagbabanta ng pagbitay. Agad na nagpaputok ang mga mersenaryo at naganap ang pakikipagbarilan sa mga gwardya, ngunit nagtulungan ng mga tauhan ni Eljon upang madaig sila at madaling pinabagsak ang lahat ng mga sundalo. Pagkatapos ay hiniling ni Eljon na malaman ang tunay na intensyon ni Cole, kaya ipinagtapat niya na siya ay isang undercover agent na naparito upang ihinto ang iligal na eksperimento ng mga doktor. Sa lab, nakita ito ni Gediman at sinubukang tumawag ng security. Habang siya ay abala, pinagtulungan ng dalawang alien ang pangatlong alien at pinatay ito, na naging dahilan upang tunawin ng asid na dugo nito ang sahig. Ang lahat ng ito ay naramdaman ni Ripley sa kanyang unit. Sinubukan ni Gediman na pakawalan ng gas ngunit huli na, ang mga alien ay nakatakas sa pamamagitan ng butas sa sahig. Nang magtungo si Gediman upang tingnan mabuti, hinawakan siya ng alien sa mukha at kinidnap siya. Habang nagsisimulang umalingaw-ngaw ang mga alarma sa spaceship, pumasok din ang isang gwardiya sa selda upang suriin ang butas, para lamang pindutin ng alien ang pindutan at pinatay siya gamit ang nagyayelong gas. Isinantabi ng mga tauhan ng Betty ang argumento upang tumakbo habang ang mga sundalo ay sumugod sa mga pods upang makatakas. Ang una ay ligtas na nakaalis, ngunit nagawa ng isang dayuhan na makapasok sa pangalawa at sinimulang patayin ang mga sundalo. Bago magsara ang hatch, naghagi si Perez ng granada sa loob ng pod na sumabog sa sandaling lumipad ito palayo. Habang siya ay abala, lumitaw ang alien sa kanyang likuran at pinatay siya. Nasa ibang kwarto si Reese na naghahanap ng mga pyesa nang makakita siya ng alien sa itaas niya, kaya binaril niya ito at naging dahilan ng pagbagsak ng ilang asid na dugo. Hindi nasaktan ng kanyang binti pero nasaktan ng kamay niya, kaya nagsimula siyang bumaril kung saan-saan. Sinubukan ng isa pang alien na maabot si Ripley, na ginagamit ang kanyang mahusay na lakas upang buksan ang control panel at ang kanyang dugo upang mag-short circuit ito, at binuksan ang pinto upang tuluyang makatakas. Pabalik na ang mga mersenaryo sa kanilang spaceship ngunit humiwalay si Eljon sa grupo nang makita niya ang sandata ni Reese sa lupa. Biglang may bumulaga sa kanya, ngunit ito ay tubo lamang na nahulog. Sa sandaling humakbang siya palapit sa nahulog na armas, isang alien ang humawak sa rehas na bakal at pinatay siya. Narinig siya ng crew na sumisigaw at lumapit sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Lumitaw ang alien sa likuran nila kaya sinubukan nilang tumakas, ngunit nakita nilang nakalock ang pinto. Nang tingnan ng mas malapitan ng alien ang katawan ni Eljon, bigla itong binaril ng isang tao sa butas. Ito ay si Ripley, na nagtatago. Nagalit ang mga mersenaryo at pinagbantaan si Ren hanggang sa aminin niyang may 12 alien sa istasyon. Sumang-ayon ang grupo na makipagtulungan kay Ripley sa kabila ng mga protesta ni Cole, at bago sila umalis, kinuha ni Ripley ang dila ng alien para ibigay kay Cole bilang souvenir. Habang gumagalaw ang grupo, muli nilang nakasama si Reese. Pagkatapos ay inanunsyo ni Ripley na naramdaman niyang gumagalaw ang istasyon, at kinumpirma ni Ren na gumagana ang autopilot sa panahon ng mga emergency. Ang istasyon ay babalik sa Earth at walang may gusto sa ideya dahil ang planeta ay kasalukuyang isang kaparangan, kaya kailangan nilang hanapin ang Betty. Patuloy na naglakad ang grupo ngunit huminto si Ripley nang makakita siya ng isa pang lab. Sa loob, nagimbal siya nang makita ang mga pumalyang clone na naging mga katakot-takot na nilalang. Ang mga numero 1 hanggang 6 ay patay na at nasa loob ng mga stasis tube, ngunit ang ikapito ay nabubuhay pa, pinananatiling buhay sa isang mesa sa pamamagitan ng mga tubo at ventilator. Ang numero 7 ay humihingi ng awa, kaya gumamit si Ripley ng flamethrower para patayin siya at sirain ang buong lab, sinunog din ang iba pang mga clone. Naiinis din si Cole at sinuntok si Ren para dito. Sa isa pang silid, natagpuan ng grupo ang mga biktimang dinala ng mga mersenaryo para sa mga eksperimento. Sa una, akala nila ay patay na ang lahat, ngunit biglang sumigaw ang isang lalaking tinatawag na Purvis. Huminahon siya nang makitang hindi siya sasaktan, gayunpaman, nang amuyin siya ni Ripley ay kinumpirma niyang may alien sa loob niya at ayaw siyang isama. Tumanggi si Cole na iwanan siya at sinabing kung mabilis silang makakatakas, maaari nilang ilagay si Purvis sa cryostasis para sa operasyon mamaya. Ang koponan ay patuloy na pumunta sa Betty, isinama si Purvis. Ang sunod na lugar na kailangan nilang tawirin ay ang mess hall, na ngayon ay binahan ng tubig dahil sa mga emergency sprinkler. Walang pagpipilian si Reese kundi iwan ang kanyang wheelchair at itinali sa likod ni Christy. Sa kasamaang palad, mas malalim ang baha sa sumunod na pasilyo at ang grupo ay kailangang lumangoy upang makatawid dito. Di nagtagal, lumitaw ang dalawang alien sa likuran nila at agad na binaril ni Johnner ang isa, ngunit ang isa ay nagpatuloy at nagawang hawakan ng isa sa mga mersenaryo, at dinala siya. Habang abala ang alien sa pagpatay, patuloy na lumangoy ang grupo para lang matuklasan na ang lugar ay natatakpan ng nakakadiring balat. Sinira ito ni Ripley gamit ang kanyang lakas at umakyat ang lahat para huminga muli,
ngunit may naghihintay na hindi magandang sorpresa, napapaligiran sila ng mga itlog ng alien. Tumalon ng isang nilalang mula sa itlog at hinawakan ang mukha ni Ripley, kaya lumubog siya sa ilalim ng tubig upang labanan hanggang sa mapatay ito. Ang natitira sa grupo ay pumunta din sa ilalim ng tubig at bumaril ng mga granada sa butas upang patayin ang lahat ng mga itlog. Sa sandaling iyon ng alien mula kanina ay muling lumitaw sa tubig, kaya umalis ang grupo sa butas at nagsimulang umakyat sa hagdan. Ayaw bumukas ng pinto sa itaas kaya kinuha ni Ren ang baril ni Cole sa dahilan na babarilin ng lock para lamang barilin siya sa halip. Bumagsak si Cole sa tubig at si Vrees na galit ay sinubukang barilin si Ren, na umiwas at hinayaan ng pagbaril na tuluyang buksan ang pinto. Agad siyang umalis at isinara ang gate. Maya-maya ay lumabas ang alien at nagsimulang umakyat din sa hagdan. Sinubukan ng mga lalaki na barilin ito at naging sanhi ng pagtalsik ng ilan sa asid na dugo na nakasakit kay Christy. Nagpaputok din si Johnner at napatay ang alien, ngunit nakahawak pa rin ang nilalang sa paa ni Christy habang si Vrees ay nakahawak sa hagdan. Sa pagnanais na iligtas ang kanyang kaibigan mula sa sobrang bigat, pinakawalan ni Christy ang harness at nahulog sa kanyang kamatayan kasama ang alien. Iniisip ng grupo kung paano sila makakatakas, ngunit biglang bumukas ang pinto at tumambad si Cole sa kabilang panig. Nakapasok ang lahat sa ligtas na silid at sinuri ni Ripley ang sugat ni Cole, na natuklasan na siya ay isang android. Inamin ni Cole na isa siya sa maalamat na pangalawang henerasyon ng mga android na parehong-pareho sa tao kaya namulat sila at nagrebelde. Sinira ang kanilang mga panloob na wireless modem at sinubukang ipagpalagay ang kanilang sarili bilang tao. Dahil alam niya kung ano ang magagawa ng mga android, dinala ni Ripley si Cole sa isang maliit na chapel at hinayaan siyang ikonekta ang sarili sa computer ng istasyon. Kinumpirma ni Cole na ang istasyon ay papunta sa Earth, kung saan maaaring makatakas ang mga alien at makahawa sa sangkatauhan. Ang istasyon ay masyadong nawalan ng maraming enerhiya para pasabugin ito ni Cole, kaya sinabi sa kanya ni Ripley na i-program ang spaceship upang pabagsakin ito sa halip. Kasabay nito ay malapit nang marating ni Ren ang Betty, kaya hinarang ni Cole ang mga pintuan at nagsalita sa mga speaker upang sabihin sa mga alien kung nasaan siya. Ang koponan ay nagsimulang maglakad muli patungo sa Betty, at nabigla si Johnner nang marinig niyang malapit nang bumagsak ang istasyon. Sinubukan niyang salakayin si Cole, ngunit agad siyang hinawakan ni Ripley sa leeg at binantaang pupunitin ang kanyang dila. Sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng tunog at sinabing ang Reyna ay nasasaktan, ngunit bigla na lamang siyang kinuha sa sahig ng mga alien. Gayunpaman, hindi siya sinasaktan ng mga nilalang, dahil sa kanyang nabagong DNA ay kinikilala nila siya bilang kauri at dinala siya sa kanilang pugad. Samantala, ang natitirang bahagi ng grupo ay nakarating sa Betty, kung saan si Purvis ay biglang binaril ni Ren. Kinuha ng doktor si Cole bilang hostage at habang nagtatalo ng walang kabuluhan, sa wakas ay nabuhay ang alien sa dibdib ni Purvis, na pinilit siyang lumakad patungo kay Ren. Hindi siya napigilan ng mga bala at hindi nagtagal ay naabot ni Purvis si Ren upang simulan siyang bugbugin. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumabas ang alien, kaya nagpaputok ang mga mersenaryo at pinatay sina Ren at Purvis sa parehong oras. Bumalik kay Ripley, natuklasan niya na gumagapang ang pugad kasama ang mga alien at ang Reyna mismo. Naroon din si Gediman na nakalagay sa kakon at nahihibang kasama ang iba pang mga biktima at sinabi niya kay Ripley na namanan ng Reyna ang kanyang human reproductive cycle. Pagkatapos mangitlog, nanganak siya gaya ng ginagawa ng isang tao, na bumubuo ng malayuturan na pod at nagsilang ng kakaibang nilalang na kalahating tao at kalahating alien. Agad na pinatay ng bagong silang ang Reyna at dinilaan si Ripley, na inangkin siya bilang tunay nitong ina. Nang magsimulang magsalita muli si Gediman, kinagat ng bagong silang na alien ang tuktok ng kanyang ulo. Ginamit ni Ripley ang distraction na ito para makatakas at tumakbo sa Betty, na malapit nang umalis. Sa kabutihang palad, tumalon siya sa tamang oras at muling sumama sa mga mersenaryo sa cockpit. Habang umaalis ang Betty, napansin ni Cole na bukas pa rin ang pinto kaya't isinara niya ito, para lamang matuklasan na pumasok sa loob ang bagong silang na alien. Habang iniiwasan niya ang mga pag-atake nito, nagsimulang manginig ang spaceship dahil medyo hindi ito matatag. Dumating ang isang mersenaryong naghahanap kay Cole at agad siyang pinatay ng bagong silang. Naghihinala si Ripley dahil natagalan si Cole at tumakbo din siya papunta sa kwarto sa tamang oras para mahanap ang bagong silang na kinakapa ang sugat ni Cole. Nagpanggap siya na isang mabuting ina ng alien at pinanatag ang bagong silang, ginambala ito habang siya ay nagtatapon ng asid na dugo sa bintana upang lumikha ng butas. Dahil dito ay naalis ang presyon ng hangin sa loob ng cabin at sinipsip ang bagong silang sa bintana. Kumapit sina Cole at Ripley habang pinanunood kung paano dahan-dahang hinihigop ng butas ang bagong silang hanggang sa tuluyan itong mamatay at ang buong katawan nito ay itinapon sa kalawakan. Kasabay nito, ang istasyon ng militar ay bumagsak sa Earth at sumabog, na pinatay ang lahat ng mga alien sa loob. Sa cockpit, sinisikap ni Johnner at Vrees ang kanilang makakaya na kontrolin ng spaceship dahil hindi sila mga piloto.
Mayroong ilang higit pang pagyanig at matinding init, ngunit sa kabutihang palad ang spaceship ay ligtas na nakarating sa Earth at lahat ay buhay. Magkasamang nakaupo sina Ripley at Cole habang tinititigan ng natira sa lungsod, iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.